Sa pagpapatuloy po natin, makakasama na natin ang ating mga panauhin. Sabi nga natin kanina, siya'y member ng 4Ps, 4Ps beneficiary siya, si Haja Alia Ramos Makalandong. Magandang hapon po. Go ahead po, magandang hapon. Kasama rin natin, yung kanyang anak, ang top notcher, ang anak ni Ma'am Haja, si Engineer Hashim Haji Ali. Magandang hapon, Engineer. Magandang hapon din po, ma'am. Ayun, So, uunahin na natin si Engineer Hajim. Malakas din ba ang internet connection ni ito yung case manager naman si Ma'am Hasmin Mimbala Macapado. Magandang hapon, Mama Hasmin. Wala, magkasama Magandang sila. hapon po. Ayun. So, uunahin na natin si Engineer. Medyo mahina ang internet connection ni Mama Haja, tsaka ni Ma'am Hasmin. So, unahin natin, Engineer, Ano po yung naging pinakamalaking hamon mo, bilang isang 4Ps beneficiary habang nag-aaral at paano nyo naman po ito nalampasan? Ang pinakamalaki pong hamon ko po na naranasan ko po bilang isang purpose beneficiary po habang nag-aral po ako is yung minsang kakulangan po sa financial para sa mga produkto po sa paaralan, mga libro at iba pang pangailangan po sa pag-aaral. Like parang nagkasabay-sabay po yung mga problema po, like yung kapatid ko po is may pangailangan din po siya sa pag-aaral, like proyekto po, project din. Sa akin po naman is yung thesis po. So parang ganun po yung scenario po na kailangan po na alam po naman natin po na limited po yung binibigay po ng 4Ps po. So ang ginawa ko na lang po para masolusyonan po yung problema po na yun is na lang, yung mga binibigay po sa akin ng parents ko po na allowance po is tinitipid ko na lang po sila. And after that po na may mga circumstances din po na for example po may mga pangailangan din po sa pag-aaral, and I know po na my family is belong to a low income po. Din ang ginagawa ko na lang po is para hindi na po magka-problema yung parents ko is ako na lang po yung gumagawa ng paraan para masolusyonan po yung problema ko po, like naghahanap po ako ng pansamantalang trabaho po. Para mabigyan po yung pangailangan po sa pag-aaral po. Ayun naman, sabi nga basta gusto nga naman may paraan, hindi po ba, Engineer, Yes po. Oo, talagang kung gusto mong makatapos ika nga ng pag-aaral, talaga namang magtitiis ka. Sabi nga habang maigsi ang kumot, matutong mamaluktot, So, yan ang ginawa ni Engineer sa kanyang hamon na pinagdaanan, pagdating sa pag-aaral. Sabi niya nga, syempre, kulang nga naman ang budget, sa mga projects and everything, So, ginagawa niya ng paraan. Nandyan yung mga siguro tumutulong sa mga kaklase para sa kanilang mga assignments and projects, kapalit syempre konting halaga para makapambili naman Engineer. Yes po. Minsan po na ang ginagawa kong pong paraan is naghahanap po ako ng pangsamantalang trabaho. Like I have a friend of mine po na yung may kapatid niya po is mayroong business po, yung gumagawa po ng yung wedding invitation po. So minsan marami po silang customer po na kailangan po nila ng manpower at tulong. Nag-apply po ako doon. Ayun, malaking bagay yun, At, oo, ano naman na Engineer, ang naging inspirasyon mo para talagang magsumikap sa iyong pag-aaral at makamit? Hindi lang makatapos, maging top notcher pa. Congratulations pala, Engineer, top 3. Thank you po. So, unang-una po, ang pangunahin ko pong inspirasyon po sa aking pag-aral po at naging top notcher po is unang-una po talaga is yung parents ko po.
at yung lola ko po, sila po talaga yung naging big inspiration ko po para mag-aral ng mabuti. At ang pangarap ko at kagustuhan ko po na mabigyan sila ng mas magandang kinabukasan po. Ang pagnanais ko po na patunayan na hindi po hadlang ang aming pinanggagalingan sa pag-abot ng tagumpay ang nagtulak po sa akin upang magsikap ng gusto ko. And sa din po sa nagbigay ng inspiration ko po sa akin is yung experience ko po bilang isang working student po. Parang doon ko po na-realize po na if gusto ko pong magkaroon ng magandang buhay in the future po, dapat mas sipagan ko pa at pagbutihan ko pa yung pag-aaral ko. Parang namulat po ako sa buhay na ang bawat perang hinahawakan ko ay hindi po madaling kitain sa araw-araw at ito ay pinaghirapan bago po makuha. Mm. Nako talagang kumbaga pag-iisipan mong mabuti bago mo bitiwan yung perang iyong pinaghirapan Yes po. Oo. So, Mama Hadja, wala si Ma'am Hadja. Hello po. Ay, ayan. Nandito po, ma'am. Ma'am Hadja, matanong ko lang din po sa inyo, ano po ba ang pakiramdam naman na makitang nakapagtapos ang inyong anak, at naging matagumpay, at nag-top 3 pa po? Una-una po, magpasalamat po kami sa Panginoong Allah. Hindi na kami pinabayan bilang magulang. Magpatapos ang aming anak sa kolehiyo. Lalo na sinagot ng madalas naming hinihingi sa prayer namin na makapasa siya ng PSC board exam bilang anak. At bilang magulang din po, ano naman po sa tingin nyo yung pinakamalaking sinakripisyo nyo, bilang magulang para masigurong makakatapos po si Engineer Hashim? Ang ginawa namin bilang magulang, binigyan namin ng prioridad ang pag-aaral ng aming anak, tulad ng financial support ang aming papaya, at naiintindihan namin ang sitwasyon namin, talagang sakripisyo din niya sa anumang bagay sa gusto niya. Tama. At kay Mama Hasmin naman, Ma'am Hasmin, meron po ba kayang financial assistance, na para sa mga top-notchers na dating bahagi rin ng 4Ps para matulungan po sila, sa pagsisimula ng kanilang natapos, Wala po tayong nakalaang financial assistance for our like national program na nakalaan po talaga exclusive for the 4Ps beneficiary board exam top notchers. Pero pwede naman po tayong lumapit or mag-refer sa mga local government units for financial assistance, since yung fit naman po ng beneficiary is honor din ng community kung saan siya nanggaling. Or maaari ba siyang maging priority sa government job placements or sa mga employment assistance program? Yes po, considering po na yung family po is galing sa low income family, tapos ano ba yan? Top notcher din naman po siya, tapos double board din kasi pumasa siya ng electrical engineering and then yung master's. So kahit siguro without yung fact na from low family income sila, yung academic fit po niya could speak for himself. So kumbaga no need na yun na yun, pagiging top-notcher ni Engineer. Engineer, ano po kaya ang pakiramdam ng maging isang top-notcher? At ano po ang naging reaksyon ng inyong pamilya at ng komunidad? So, actually, it's a tough question po para sa akin yan kasi na hindi po ko talaga ma-explain po kung ano yung nararamdaman ko po that time kasi nahalong-halo po na po yung emotion po. So, tulad po nung ang nangyari po kasi niyan is, yung pamilya ko po kasi, ma'am, is, ang alam lang nila na tinig ko po na board is REE lang po. So, sekreto po yung isa po. Nagtapa ko na sekreto po yan. Oo. So, ang gulat nila, 2 ang ipinasa.
Opo. Tapos, I think doon po sila nagulat kasi na hindi po nila inaasahan na meron din po akong tinig na ibang board tapos naging Mm. top na pa din po ako. Oo. Kahit po ako na hindi po ako nakapaniwala na naging nakasama po ako sa top notcher. So halo-halo po yung emotion po na naramdaman ko. Mm. So, engineer, ano naman ang plano mo ngayon, ano, na ngayon at natupad mo na, ano, nakapasa ka na, top notcher, ano, natupad mo na yung isang malaking milestone sa iyong buhay. Ano pong next step naman? Kayo po ba may trabaho na ngayon? Ay, wala pa po. Oo. Kasi Currently April lang no? April 2025, last month lang, ano, nang makapasa po kayo, no? pa po, kaya wala pa po yung outtaking po pa. Wala pa po. Mm-mm. So po, yung para sa akin po, ang plano ko po, actually ngayon po ay nasa isip ko po is I want to apply po as staple job. Gusto ko pong magamit yung profession ko po bilang engineer upang magbigay ng magandang kinabukasan po sa aking pamilya. And gusto ko rin po magbigay ng serbisyo sa aking komunidad at ibahagi ang aking kaalaman at kasanayan po sa iba. Mm-mm. So, Ma'am Hadja, no, ano naman po sa tingin nyo ang magiging pagbabago, no, sa inyong buhay, lalo't ngayon at engineer na si Hashim, ano? unang-una po, magbabago ang aming buhay kapag magkatrabaho siya. At sabi niya sa amin nang kapag mag-graduate siya, gusto niya mag-abroad para Mm-mm. lang makatulong sa aming pamilya. Oo. So, malaki ang magiging pagbabago, no? At sana naman talagang hindi magbago 'yon, ano, engineer, ano. At oo. Kasi minsan, 'yun nga, sabi nga natin talagang nagsikap, nagsakripisyo ang iyong mga magulang, ano, para mapatapos ka. Engineer, pang ilan po kayo sa magkakapatid? Pangalawa po, ma'am. Pangalawa. Yung panganay po is may pamilya na? Wala pa po. Wala pa rin. Oo. Lapit na. Malapit na. Parang gusto na ni Ma'am Hajiang magkaapo, Opo. At Ma'am Hadja, no, ano po kaya ang mensahe nyo, no, sa yung mga kapwa 4Ps na, ayan, nako, talaga namang tuwang-tuwa, ano, at kayo'y nakapagpatapos at ayan, at top notcher pa ang inyong anak, ano? Mensahe po sa inyong mga kapwa 4PS. Ang gusto namin iparating sa katulad ng mga 4Ps beneficiary, magpasalamat kami sa mga taong DSWD walang rank at walang kasi talagang ginawa nilang lahat ng paraan para matulong sila ng mga taong hindi sapat kulang sa kabuhayan nila. Mm-mm. At Engineer Hashim, ano, kayo naman po, ano po kayang mensahe nyo, no, sa mga iba pang 4Ps beneficiary na nangangarap din syempre ng magandang kinabukasan? Mensahe po. Opo. So, para sa akin po, ang aking mensahe po sa mga kabataan po na katulad ko na beneficiary po ng purpose, hindi po hadlang ang kahirapan upang makamit mo ang magandang buhay sa iyong minimithi sa mundo. So gawin mong susi ang kahirapan upang magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Alam kong mahirap ang hamon sa buhay. Buhay pag pera na ang pinag-uusapan, pero with the help of God grace and sabayan po ng tiyaga at sakripisyo, inshallah, makakarating ka rin sa destination ng iyong paruroonan balang araw. And huwag din po mawalan ng pag-asa. Ang purpose po ay isang tulong upang kayo ay makapag-aral. Gamitin niyo po ito ng pagkakataon ng mabuti, mangarap, magsikap at huwag susuko sa harap ng mga hamon. Patunayan natin na ang ating pinanggalingan ay hindi hadlang sa pag-abot ng ating mga pangarap. Mm-mm. At Engineer Hashim, ano, kung kayo po'y mabibigyan ng pagkakataon, ano, may gusto po ba kayong idagdag, ipatupad, or
gawin kung bibigyan lang po kayo ng pagkakataon ano sa mga 4Ps? Ano po yung imumungkahi nyo para mas makatulong ano sa mga kabataang tulad mo? Ah, siguro po kung bibigyan po ako ng pagkakataon na imumungkahi ko po na mas palawagin pa po ang suporta, hindi lamang sa financial po, kundi pati na rin po sa mga programang tutulong sa paglinang ng kasanayan at pagbibigay ng career guidance sa mga kabataang beneficiary po at maaring magkaroon po ng mas maraming oportunidad po para sa mga mentorship at networking upang mas mahanda sila sa kanilang professional sa buhay. Ayun, ano. At kay Mama Hasmin naman, ano? Ma'am Hasmin, paano po kaya maaaring tumulong ang isang case manager ano, sa pagsuporta sa anak na top-notcher at sa kanyang pamilya sa kanilang transition? Pwede pong maulit yung question. Medyo nag-choppy kasi. Opo. Paano po kaya maaaring makatulong ano, ang isang case manager sa pagsuporta sa anak na top-notcher at sa kanyang pamilya sa kanilang transition? With regards for that, ma'am, pwede po natin silang i-refer to relevant agencies para po sa job placement. Pwede po tayong at first lumapit sa PESO to exhaust po yung mga local resources natin. Pwede po tayo doon maghingi ng career counseling at saka po for job placement. And then after that, pwede naman po tayong lumapit sa provincial level and sa iba't ibang departamento po. Opo. At maaari pa rin po bang magpatuloy ano, ang iba pang mga benepisyo ng pamilya kahit na ang anak nakatapos na po ano, at nakamit na yung mataas na tagumpay? Yes po, kasi qualified pa rin naman po sila at saka may, ano ba yan? Di po tayo pwedeng, porket nakagraduate or nag-top notch is alisin sa program kasi may tendency po na mag-backslide sila. So, parang yung inatin po natin na self-sufficiency is mawala. So, sayang po yung investment po natin sa pamilya. Oo. At meron din po kayang kasunduan ano between yung 4Ps between sa TESDA or iba pang government training institutions ano para halimbawa katulad ni Engineer Hashim academically eto naman sa TESDA is yung parang ano to 'di ba parang mismong ano ba ang tawag doon yung on on the job na mismo 'yon 'di ba yung seminars and works nila sa TESDA, parang personal, ano na, meron po bang mga trainings na ganon? Meron po tayong signed MOA at kung i-assist po natin yung beneficiary, tanungin ko ano yung mga skills needed nila at saka ang makakatulong sa paghahanap ng trabaho, pwede po natin silang i-endorse sa TESDA or other ano po agencies. Ayun, ano, malaking tulong yan kasi minsan kasi hindi po ba pagdating sa paaralan, academically lang, yung iba naman is nangangailangan ng training po kasi, hindi ba? At kay engineer naman, ano po kaya engineer, kung meron man, yung pinakamahalagang aral na natutunan mo mula sa iyong karanasan, bilang isang benepisyaryo ng 4Ps at bilang isang matagumpay na engineer na ngayon, Ang pinakamahalagang aral po na natutunan ko ay ang kahalagan ng edukasyon po, determination at ang suporta ng pamilya at komunidad sa pag-abot ng tagumpay. Natutunan ko rin po na ang kahirapan ay hindi hadlang kung mayroon kang pangarap at handa kang magsikap upang ito ay Ang pagiging isang purpose beneficiary po ay nagturo sa akin ng pagiging mapagpasalamat at ang responsibilidad na ibalik ang kabutihan na tanggap sa iba. Yan po. Ayun, napakaganda ng aral na natutunan ni Engineer Hashim, na hindi hadlang ang kahirapan. Sabi nga, kung gusto mo talaga, talagang pagsisikapan mo
na maabot ito, ano. At ano naman po, ano ang masasabi nyo sa mga nagsasabing ang 4Ps daw ay hindi nakakatulong sa pangmatagalang pagbabago sa buhay ng mga benepisyaryo? Kumbaga, sabi nga, hindi sapat, ano, yung ibinibigay. Okay po. So, para sa akin po, ang mga nagsasabi na hindi nakakatulong ang purpose po sa pang pagbabago ay maaring may punto po sila. Lalo na kung ang beneficiary po nito ay umaasa lamang po sa ayuda at hindi ginagamit ito bilang tulay para sa pag-unlad. So, gayon pa man po, mahalagang tandaan na ang layunin ng purpose po ay hindi ibigay ang lahat sa pamilya, kundi suportahan sila upang makatuwid sa kahirapan at sa pamagitan ng edukasyon at kalusugan. Sa maraming kaso po, nakatulong ito upang makapagtapos ang mga bata sa pag-aaral, magkaroon ng mas malusog po na pamumuhay at makahanap po ng mas maayos na buhayan sa hinaharap. Sa madaling salita po, ang epekto po ng purpose sa pangmatagalang pagbabago ay nakadepende rin po sa kung paano ito ginagamit ng beneficiary po. Kung ito ay tinuturing na pansamantalang suporta at ginagamit sa tama, malaki ang maitutulong nito sa pagbabago ng kanilang buhay. So para sa akin po, naniniwala ko na ang purpose po ay nakatulong po sa pangmatagalang pagbabago. Hindi po lamang ito nagbibigay ng agarang tulong o magandang kinabukasan. Ang tagumpay ko po ay bilang isang dating purpose beneficiary at top-notcher po ay isang patunay na mayroong pong pangmatagalang positibong epekto ang programang kapag ito ay sineryoso at pinahalagaan po. Ayun, napakaganda ng sinabi ni Engineer. Sabi nga, kapag sineryoso mo to't pinahalagahan, ano, sasabihin mo yung konting na itutulong sa'yo, pag doon mo siya tiningnan, talagang manghihina ka. Pero sabi nga ni Engineer, kung talagang gusto mo at pagsisikapan mo at gagamitin mo ito sa wasto, ano, makakamit mo kung ano ang iyong mga pangarap. At Ma'am Hadja, kayo naman po bilang magulang, ano, at 4Ps beneficiary, ano po ang masasabi nyo, no? Na yun nga, sinasabi nga na hindi sapat ang tulong na binibigay ng 4Ps para sa pangpamilya. Katulad yan, kayo po ay nakapagpatapos na ng isang engineer. Ang masasabi ko lang po, kung may purpose upang matulungan ng pamilya nila sa pangmatagalan ng buhay, huwag lang iputol sa itigil ang share ng mga anak nila umabot ng 18 years old o pataas hanggang makatapos ng pag-aral ng kolehiyo, at kung maaari itaas ang monthly benepisyo ng beneficiary, at kung ang mga anak namin ay tumigil sa pag-aral, pwedeng ihinto ang share nila sa umabot ng edad ng 18 years old. Ayun, ano. At panghuli na lang po, ano, Ma'am Hasmin, ano, mensahe na lang din po sa mga 4Ps beneficiary natin, lalo't katulad ni Mama Hadja, nakapagpatapos na, no, at top-notcher pa ngayon. Mensahe po sa mga 4Ps, lalo na sa mga nakikinig ngayon. Yes po, Mama Hasmin. Sa mga 4Ps beneficiaries, huwag po tayo mawala ng pag-asa, at kahit po yung program is hanggang senior high school lang, mayroon naman po tayong ibang program yung government na pwede nating lapitan for the education po ng ating mga anak in tertiary level. Salamat po, no? At kay kay Ma'am muna tayo, kay Mama Hadja. Mensahe po sa mga kapwa nyo 4Ps. Yes po, Ma'am Hadja. Mensahe po sa mga ka-4Ps beneficiaries natin. Ayun. Panghuli na lang po, Engineer
Hashim, ano? Mensahe po sa mga nakikinig ngayon, ano, na mga 4-piece beneficiary. Yes po, engineer. Ano po yung tanong niyo po? Mensahe na lang po ano sa ating mga tagapakinig ngayon, lalo-lalo na sa mga 4-piece beneficiary na mga kabataan katulad nyo na nag-aaral pa at kayo ngayon nakatapos na at top-notcher pa at engineer na, no? Mensahe po. So, ang aking mensahe po sa mga nanonood po, lalo na po sa mga kabataan katulad ko po na beneficiary ng purpose. Kaya po nang sinabi po kanina po, hindi po hadlang po ang kahirapan upang makamit po ang magandang buhay na ating minimiti po. So gawin po nating susi ang kahirapan upang magkaroon po ng magandang kinabukasan. So yun po yung ano po. Ayun, ano, nako, maraming salamat po sa inyo, ano, engineer. Nako, good luck po sa inyong next level ng inyong sa inyong susunod na step, ano, as ngayon kay engineer na. Congratulations po at mabuhay po kayo. Ganun din kay Ma'am Hadja at kay Ma'am Hasmin. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo dito sa amin sa Home Econ Nanay.